ginagawa ng iba. Babayad sila sa tao para malaki. Chevrolet. Bago na yung tuning niya. Wala na yung usok niya. Dati kasi yung sa dating tuning niya, malakas ko sa malakas hanggang yung parang arangkada niya or yung torque niya, kung mapapansin yung nararamdaman ko, umaabot hanggang 4,000. Pero yun, nung nabasa yung file, ano siya, yung pagkakamap sa kanya is raw power talaga, na tinanggal na yung limit nung boost. So overused yung turbo all the time. As like, kumbaga parang ang laki ng adjustment niya or ang laki ng pinagbago niya sa, ang laki ng binago sa kanya kumpara sa stock. Sa akin yung ganun eh. Yung kapag ka kasi bago yung dating remap, bago umarangkada, bago niya ilabas yung power niya, ano muna siya, yung tipong mamumusit muna siya, magpupusit muna siya, maglalabas muna siya ng usok. Tapos yun na, doon na yung lalabas niya yung arangkada niya talaga. So naging risk nun yung ano, turbo talaga ang madadali kapag ka ganun. Kasi ayoko rin kasi ng ganun na parang mausok. Although yun naman kasi pagka nakuha mo na yung RPM, wala na yung ano, kung sa makuha mo na yung RPM niya, wala naman na yung usok. Sa una lang siya mag-uusok, pero grabe yung usok niya, talagang yung itim na itim. Totally wala na. Kumbaga parang pinabalik ko siya sa ano, sa stock na ano niya, ECU niya, and then konting ano, in-upgrade siya to, or chinon siya into ano, Euro. So konting adjustment lang yun, hindi siya as powerful as before na nakikita nyo sa dating vlogs. So decent lang yung ano. And yun, malalaman natin siya sa biyahe namin dito sa ano, magbibiyahe kasi kami pa Pangasinan. So dun makikita ko kung ano yung pinagbago niya in terms of power, arangkada, kung masyado bang malaki yung parang nawala as compared sa dati, or tolerable siya. So far sa ngayon, and nung tinest drive kanina, based sa feeling ko, okay naman, tolerable naman siya. Meron siyang, bibigay pa rin siya talaga, may arangkada pa rin siya, madadala mo pa rin siya.
dito ako nakabase, mas better na sa Baguio na lang yung parang ano, mismong tuner ko, para if ever magkaroon ako ng problema in the near future, mababalikan ko yung mismong tuner ko. As, unlike kapag ka sa Manila na masyadong hassle, ang layo nung pupuntahan ko. Tapos yun, at least kampante ka kasi siya mismo talaga yung nagtutune eh. Siya talaga yung ano eh, na gumagawa ng mapping ng sa ECU eh. I-explain niya talaga lahat sa'yo. Tipong kumaga lahat ng ano, lahat ng laman ng ECU i-explain niya yan sa'yo. Papakita niya rin sa'yo kung paano niya ginagawa, paano yung mapping nagwo-work. Okay na, wala nang usok, wala nang problema sa usok. Wait, hindi alam nila ano? Ha? Doon sa Luwakan? Hindi, wala, hindi naman nila hawak yung ECU eh. Yung ECU kasi ibang ano na yun eh. Hindi na siya pang mekaniko. Ito lang sinasabi niya na Na? mali yung pinagawa ni Doktor. Yun doon sa Manila yun. Kasi bago ko nakuha to, di ba ganun na, naka-remap na siya, malakas na siya. Kaya ganun siya katulin. Pero ang risk naman nun sa sobrang lakas nung binigay na power dito sa computer box nung sasakyan, sinira niya yung turbo. Nag-overboost yung turbo, kaya ganun bumigay. Kasi masyadong malakas yung binigay na power sa ano. Kaya nung pinagawa ko dyan sa kanya, binalik niya sa dati. Binalik niya sa stock, tapos sa kanya inayos. Konting adjustment lang ako ngayon, wala nang usok na makikita mo. Eh dati diba nung ginagamit-gamit natin mausok. Pero nabawasan yung hatak niya. Oo, na-lessen yung power niya. Malapit siya sa ano, like kung kaya medyo malapit siya dun sa dating setting na kung paano mo siya nakuha as brand new. Kasi yung mga brand new hindi naman ganun kalakasan eh. Stock lang talaga, stock lang na power. Ayun yung ginagawa ng iba. Nagbabayad sila sa tao para palakasin pa yung sasakyan kasi gusto nila mas lumakas pa. Kaso ang problema pag tinimpla nila na pinalakas nila ng sobra na hindi naman kayang i-handle ng ano, sasakyan. So, alis ulit tayo guys. May pupuntahan lang sa kailangan mamili. Mag-stock muna ng pagkain. Ha? Papunta pa lang kami sa ano, Quezon Hill. Tapos dediretso na dyan.
Daanan na muna natin siya. Okay. Anyway, bye-bye. Kasi bawal nga siya ako. Wala na yung usok niya. Anong dahilan? Yung itim-itim na. Yun dahil sa dating remap. So anong ginawa ng magaling ginawa? Oo. Kasi ano talaga siya eh. Siya talaga yung gumagawa mismo. Hindi siya yung parang third party na. Maganda. Ano daw ang os? Yun nga, kasi nga 'di ba yung pagpapalakas ng sasakyan na nang ginawa nung una. Kaya siya mausok. Tapos sobrang lakas ng binigay na power sa kanya. Hindi kinaya ng turbo. Kaya bumigay. Oo. Pero ngayon exact ba? Ngayon yung una binalik niya muna sa pinaka-original, yung parang kasa na ECU, yung kung ano yung original niya nung brand new siya. Tapos minano-mano niya pa yun kasi kung bibilin mo yung original na setting ng ECU, aabot ka ng 40 mil. Pag bibilin mo sa Mitsubishi. So siya minano-mano niyang ibalik yung original na. Hindi magaling at saka hindi ano siya. Tapos chinun niya lang yung konti lang, yung sasakto lang sa setting ng sasakyan. Yung kaya lang. Oo. Kasi na-overboost to eh. Malakas kung sa malakas. Oo. Pero hindi na kinaya ng turbo. Tapos yun din yung cause niya, kaya kung bakit ang usok niya sa una. Pusit, parang pusit na bago siya umarangkada magbubuga muna siya ng maitim na usok. Hindi sa hindi marunong. I mean, na-over lang talaga yun. kilala naman sila pero yun lang, Na-over yung ano niya. Yung masyadong Oo. Kumbaga power lang talaga yung binigay na sagad-sagad na power. So ano sabi niya na ang takbo mo dapat? Ngayon okay na. Wala, kahit na isagad-sagad mo, safe na siya. Pero yung dati kasi kakaiba daw yung pagkakatune. So talagang sisirain niya yung ano. Saan mo yan nakita? Ha? Saan mo nakita yan? Kakilala siya dyan nung ano yung Sa Marcos. Oo, yung diesel ano. Tapos nirecommend mo siya. Oo, magkakilala sila. Kumbaga sila yung nagpapasahan kapag ka ano. partner. Sila pag mechanical, pagka usapang ECU, yung computer box ng sasakyan, siya yung dyan sa tuba. Sa tuba lang yun. Oo. Ano? Pinag-aralan daw niya, sabi ng tatay niya. Nag-aral din siya eh. Dapat nga sa ano na siya eh. Sa Tinatawag siya sa Europe. Sa Russia ang certificate. Pero di niya kasi maiwan yung ano niya, yung pamilya niya, yung mga anak niya. Kaya nagstay na lang siya dito. Tsaka ang mga dati niyang chinutune dyan sa Trinidad, mga truck pa. Dati, parang pinapaano niya. Experience niya maganda. Mm-mm. Ano siya, native? Hindi, Chinese yung Chinese. lolo nila. Ko. Nakwentuhan ko nung tagal kami kwentuhan ng papa niya. Ko ang apelyido nila. Sabi ko, di marunong kayo mag Chinese kasi ano naman yung Hokkien yung mama ng pure Chinese din yung. Hindi ako, nag-aral kami nun pero wala, hindi ko. Yan, pagka ganito usually pag hinataw ko, may lalabas na usok na dun eh. Hindi ko siniseryoso yung kaya hindi ako marunong mag-work. Binigyan ka lang ng discount. Wala, yun na lang yung nila. Yun talaga yung fixed rate nila eh. Kinausap ko yun. Tapos may warranty siya, sabi niya kung nakukulangan pa rin daw ng power, pwede ko ibalik. Dadagdagan niya yung ano. Senior na rin yung maalalay-alalay na lang sa anak yung asawa niya. Yung mabait naman, ayaw nila yung sabi nga ng tatay niya kung may mga pumupunta daw doon. Yung mga nagpapagawa rin na nagpapatune sa iba, pag may namomroblema sila dyan, siya yung pinupuntahan kasi siya yung kaya mag-ayos eh. Problema kasi dun sa iba na mga nagtutune,
binibili lang nila yung ano, pang-tune nila. So hindi talaga nila ginagawa. Hindi naaayos. Hindi, binibili lang nila. Like parang may nabibili na silang naka-ready na, tapos isasalpak nila yung sa sasakyan mo. Kaya nga, hindi ka tulad ng ibang gumawa sa inyo. Siya manual niya talaga eh. Kasi siya mismo yung tuner. Alam niya yung ginagawa niya. Eh yung iba, kadalasan nakaasa sila sa either may third party sila na parang isesend nila yung ano, yung sasakyan, tapos yung third party na tao na yun yung gagawa ng tuning. Buti na. Ano yan, nai-recommend. Eh kasi yung si Diesel Calibration, sila lang kasing gumagawa, nagre-rebuild ng turbo dito sa Baguio. Eh maraming mga sumasabog na turbo sa kanila dinadala. Sila rin nagre-repair. Sino nagturo sa'yo? Yung si ano dyan? Yan yun dyan sa ano. Nag-ayos din sa... Pero si Boss Jonathan Dyan sa nagturo may sa akin. Tikma? Dyan Sa sa ano. Yun, dyan lang sa katabi ng simbahan dyan, yung ano, Diesel Calibration. Kasi Ang bait din nung ano dun, yung boss dyan, nakausap ko mismo. Humingi pa ako ng tawad dun eh. kasi dati hindi ano Baka po talaga yung pwede anak makain. niya. Sabi niya, sige. Nagkaroon siya ng sasakyan na may mga problema. Binigyan ka din niya ng tawad. Ay, yung sa turbo, nung pinagawa ko yung turbo, bigay siya ng tawad. kaya pinag-aralan niya. Mabait yung may-ari. Tsaka ano rin, ganun din, malumanay mag-explain, maayos, i-explain niya talaga sa'yo yung ano. Ganun, kasi ganun talaga dapat, hindi yung tipong ano lang eh, gawa lang, wala nang pakialam sa'yo pagtapos. Niya, pagka may ano kami, sabi ko sa anak ko, pag may customer na maangas, ay paggawa nyo na lang sa iba. Si Joshua daw na ano nila, naasar daw yung tatay niya pag may mga maangas, sabihan daw yung anak niya, iba ano mo na lang sa iba, baka tayo pa ang babalikan yan pag bumalik yung sakit ng sasakyan nila. Maangas daw magsalita, nagpupunta doon Tapos yun, yung mga nasasabugan ng turbo dahil sa ganong remap, sa kanya pupunta. mabait Kasi yung- ipapaayos ulit nila para... mabait Kasi naman. problema dun, pagka kunwari ako, nasabugan ako ng turbo, tapos ginamit ko pa rin siya, na ganun pa rin yung mapping niya. In the long run, sa katagalan, dahil ganun pa rin yung setting nung sasakyan, mabibigay at bibigay siya. Nakadalawang balik kami dito kanina eh. Testing namin ng tatay niya. As in, wala nang kausok-usok kahit anong hataw mo dyan, bakit? Sabi ng tatay niya, ihinto mo dito, Diyos, yung parang mabiting ka. Para pilihan mo yung... Tapos dati kapag yung tanda ko yun, pag nabibitin to sa cambio, ang grabe yung usok sa likod. Grabe nung nagbuli na nga tayo eh. Si ano ang nagsabi nun, si Jonathan, napansin Ito yung tumaob. Halos yung break. nagdidilir na. Ayun. Siya tumaob. Yung bumalik na, bumangga Umatras siya. Ay, umatras siya. Paakyat na siya eh. Oo. Nabitin. Siya nga. Dami na dinisigaw siya dito. Halos puro truck yung mga ano eh. Kung hindi truck, mga lumang sasakyan. Pag may kasunod. Kakwentuhan ko yung tatay niya eh. Sabi ni tatay niya. Parang gumanda nga ang ano niya na. Sabi ni tatay niya, Tsaka makikita mo na walang usok dyan sa likod. pinapanood ko yung ano, matatarik yung vlog ni Joshua. Kaya sabi ng anak ko noong una, ay, vlogger ito. Sabi naman eh, ang pangalan yung anak niya. Allen. Kasi napanood daw nila yung vlog mo. Papaano sila. Ay, talaga. Oo, sabi ng tatay niya. Sabi ko yung asawa ko, Isabela din talaga sila. Pure Chinese yung Kaya nga lang, totoo yung sabi niya ng tatay. Yung mga Chinese pagka hindi magustuhan yung mga asawa na Pilipino, mayroong pala. Pero yung niya, yung Bago rin yan na Montero na yan. No. Yeah, old model yan. Old model yan. Pagtapos niyan, ito sumunod. old model yan. Tingnan mo yung ilaw sa likod. Yung ilaw sa likod.
Parang kay Nico. Hanggang 2015 yung ganyan. Apat na number eh. Ito na yung sumunod. Yung ilaw sa likod ang ano, yung Titingnan. tingnan mo na yung pahaba gano'n na parang kay Joshua. Okay. Ayan o yung ano parang kay Nico. Merong umakyat dito, Diyos na ano, nag-aayos ng paglight ah. Fog-light. Hindi ko naman kailangan ng fog-light. Hindi kaya nga ang mga vlogger sila na ano na sinadya nila. Sabi nga tatay niya, oo, matarik yung doon sa Quirino Hills. Kasi may bios yung tatay niya, pinaano din niya. Pinakapitan ng turbo. Sabi ko, bibiyay kami bukas doon sa girlfriend niya sa Bayambang. Ay, dito lang kami yung tatay ko sa Tarlac. Dito sa may boundary ng Pangasinan at saka ano, sa may Carmen. Oo. Diyan kami na tumira bago kami umakyat ng Bagyo. Wala na siyang nilalabas na uso. May pwesto daw yung anak niya doon sa Trinidad nung parang lumago na. Parang may nainggit ata. Sabi yung tatay niya, kaya dyan na lang sa nirentahan nila dyan. Yung sasakyan kaya ni Brother Rasul si Yung ganong sasakyan yung ano eh. Yung dating sasakyan nila brother Rason Nissan. Pagka yung tatlo na daw yung ginawa niya na sumabog yung turbo ng ganon. Ayan. Dahil sa remap. di ba may ano comment sa'yo na followers mo na sabi Tsaka yun, maganda yung ine-explain niya. Sabi niya kung gusto mo pa ng mas malakas, kailangan mag-upgrade ka rin ng mga parang pyesa. Hindi pwedeng i-upgrade mo yung power niya pero yung mga ano niya hindi naman kaya. Bigay pa rin. Oo, na-explain niya na gusto mong i-achieve yung ganitong lakas pero yung ano naman, kumbaga parang yung utak ng ano sasakyan gusto mong palakasin pero yung katawan sabi niya hindi kaya. Kailangan mo siyang i-modify din. Eto, halos stock lahat ng pyesa na ito. Wala pa naman. mabait naman siya, mabait yung tatay niya kausap. Dati siya nag-security guard doon sa ano, sa mga Bisaya kasama ko, sabi niya. Kaya hindi na kami nagkita-kita. Security guard doon sa Farmer. Sa Farmer. Tatlo yung anak niya, yung isang anak daw niya, madaming pinapasukan, hindi nagtatagal. Yung binata niya. Sabi niya, nakinig sana siya sa advice ni Diyos na ayan sa ano, yung sa online para makakuha siya ng experience daw. Ngayon nag-apply na naman sa BPI, sa bangko daw. Hindi ko kayang panggabi, sabi ng anak niya. Parang tinuruan natin ng kuya niya, nag-tune up na rin. Pero nag-apply naman siya ng ano daw, mag-start na ata sa BPI. Ay, tinawag mo ba sila Tita Lizelle? Baka wala sila dun ba? Sinabi ko, dito ka lang, sabi naman. Ngayon? Isa sa mga matatarik na ano dito yung Ferguson eh. Nakarating ka na dun pa? Hindi naman gano'n yung Ferguson.
Hindi, matarik din yun. Ay, nasa town daw sila. May matarik doon, ano lang. Hindi tulad sa Quirino. Na tuloy-tuloy yung Sa kwan. town daw sila, Josh. Nandito kami kamo. Baka si Ricky ang nandyan. Saan sila Emil nakabili ng lupatan sa Manawag? Ay, Manawag. Ay, Nalilipat na sila. hindi naman, pero sa akin, iba pala niya pinupali sa baba. Sila. Mas madali magtayo sa babae. Kasi patayuan nga natin yung ano, kay kubo-kubo muna na yung kay Kim. Ano ba yung kung sakali? Ibigay na yun ng tatay ni Kim sa kanya. Kanya naman na talaga yun. Ano yun, dahil pera naman yung binayad. Nasa town daw sila, ma? Maghihintay pa tayo. Yun lang. Dami niyang unit oh. Nasa labas na. Doon may parking. So, Yung Punta baka magpapark. Pagdating nila, sila ito malapad oh. Ano itong pula Diyos? Ford. Chevrolet. Ang lapad. Kasing lapad niyan ang Oh, MUX. hindi kasi ayan doon sa parkingan mo. Dali lang tayo. Pareho lang yan sa ano? Pareho lang yan sa MUX. Ito yung mga modelo niya ngayon. Ang dami na. Halos lahat ng ano, modelo na. Sa kanya. Magkano kayang Yun yung pinas? matangkad na yun. Magkano kayang pinas kay Ricky na ako? Kumbaga hulugan na. Depende sa ano niya. Quotation. Ito, Diyos, so, di ba yata niya nabibenta ito eh. Tumban? Oo. Ito ano, maluwag. Ito. Ortiz ka ba? Buy and sell ng sasakyan. So ito meron silang pwesto dito sa Quezon Hill. So baka may mga naghahanap dyan. Mostly automatic yung mga binebenta. Yan. Ford, Kia, Ranger, Civic, Honda Accord. Tapos doon. Ito Hyundai, hindi ko sure kung ano Hyundai ito yung bago. Ito Everest naman, 7-seater na ano, old gen, pick-up, Ranger modelo. And lastly, Chevrolet. Ay, pick-up pala to, Colorado pala to eh. Colorado. Ayan. So available yan for financing din. Ito rin, van. Baka may mga naghahanap dyan. Ito siya.
PGH. Dito ka pa rin. Balik ka pa rin ng ano. Hindi, pwede dito sa quarry. Labas ng Ligarda. Pati nga doon sa ano, sa may Mount Cristotil. Pwede pa doon. Ang coding doon sa sentro. Dito yung pinuntahan mo dun, di ba? Tin? Ano yung inaayos dyan? Ito yung pinakabit kong boost gauge. Ang daming gas-gas ng ano. Siguro nga yung mga pusa doon kinakimang ano dyan. Josh. Sa ano? Sa baba. Kaya. Pusa. Yung manok doon na tinutukat-tukat nila yung wala namang ano doon sa Ligarda na traffic. Kaya walang coding. Magpakwari tayo. Makamalingki ka pa rin. Ha? Ayun nun ako, di ba? Doon Lourdes. Mahal yung van na yun. Ayun ba yung kay Ibana sabi? Hindi na ata. Ibang van na yun. Hindi, ang kalun daw pagka malakas talaga ang ano ng gasolina mo pag naglagpas ka ng 100 pag 80 to. Hindi may magastos. Yung mga enforcers ng, ano, may hinuli naman sila doon sa Rizal. Ah, Yung speed limit. talagang in-implement na natin. Yung pagpasok ng Jedwil papunta doon sa Rizal yung Wala na pala yung taxi doon nila sa anin, nabenta na niya. nagtakausap mo siya. Hindi, sabi, sinubukan ko sa akin. Sabi nito. San Luis. Sigurado to. Dito nga yung ano Tart, hindi doon sa may ang bus terminal. Saan? Doon sa may ano, Sa Tuba? oo. Tinuro ng ano tatay ng nag-ayos nito. Ah, so hindi sa may... Doon sa harapan nila, Ah, sa harapan nila. yung ano, Yung basurahan doon. oo. Ah, Ilang hektarya yun? ay, Sako pala yun ng duntugan. Kaya dundugan. Sabi ko, akala ko doon sa dairy farm. Hindi, ito yung ano yun. Kaya pala sabi din ng gwardiya sa dairy farm, hindi doon sa baba. Pambihira. Akala ko maglo-loading din eh.
sakit-sakit. Yung nakabili ng Avanza ni Gwen, yung taga-Pampabago. Ayaw. Biniyahe pa niya eh. Nabiyahe pa niya. Okay pa yung Avanza ni Chun. Eh, bago yun. Meron yung kay Gwen na Avanza niya. Bago yun. Ilan na ang tinakbo nun? Yung UX niya ngayon, puti ano, Josh, no? Hmm. Pero alam, mahina sa hatak. Diyos, Pina-remote niya rin. Ayun, lumakas naman. Yung stock niya sobrang bagal eh. Pero yun, pina-remote niya. Sabihin mo yung kay Calvin, yung gano'n na pampariwa yung ano, yung mga ginawa sa yung panahon. Wala na, nagpa-remap na siya. Doon sa Manila. Baka mamaya nilagay sa kanya na alam ni Jun. Hindi, yung ano sa kanya. Mabusisi. Tuner din talaga yung pinuntahan niya. Tsaka yung may dyno, yung may ano, garahe na nung nagpunta tayo ng ano ng Bulinaw, grabe yung usok ng sasakyan mo. Hindi tayo na dinapunta. No? hmm.
Ano, Dami na sasakyan dito. ano ta? Si CEO dito pinagawa. Tinuro ni Erwin. Ah. Yung nagmumura ito dahil sabi niya doon sa CEO, saan nyo ba ito pinagawa? Pinalitan ng ano, hindi tugma yung ano din. Nilagay nila sa Pampanga daw pinagawa. Mura pa siya. Mura pa. Natawa nga si CEO. Mga gumagawa. Kumikita lang sila. Pabili ka ng pandesal dyan. Nakaalis na papanikim? Oh, nung ano pa? Kagabi. Nandiyan yung mask na ano, sa upuan. Magchat ka pa, Tart? Hindi na ako ano. Nandiyan na ata si Kim sa baba. Pala tayo bumili Kasama ng kami ano. nila Ami eh. Si Ami, ano naman. Tayo nagdala ng protas. Punta na lang akong palengke. Bibili ako ng kwan. Pagkain ng manok ko. Tart, punta na ako Ito palengke. na ako doon. Parang hindi na ako maglakad ng malayo. Josh, Oh, dito po ka. Hindi, ikot siya papunta doon. dun baka may parking dun eh. Kung wala, dito ako sa labas. Dito. Dito na ako na, punta ako palengke. Bili ako ng pagkain man. Bili ka ng ano pa? Binatog. Bili ka nga ng panturon. Tingnan mo baka ano. Alam mo ba kung saan? Third floor. Saan Third sa floor, Neuro. Neuro. Dito pa na. Nandiyan ang nanay niya. Tsaka si Tita Gina ata nandiyan. Hindi na. Yung dun sa Alcala. Sa Bayambang.
sa mga doktor yan. Oh. Wala. Pwede ba ang visitation ng ganitong oras? Oo. Pasok ka lang. Kasi third floor, tas neuro. Pagpasok mo doon, Ah, dire-diretso ka sa neuro, tapos sa bandang gitna. Pagka ano mo, sa gitna lang. Shoot. Puno ang parking. Oh, choice tayo. Sa labas tayo magpa-park. Ito na lang muna tayo. Thanks! Love you!